Kumusta? Okay, salamat sa pag-share mo nitong material tungkol sa pagpapalago ng simbahan. May isang tanong dito na parang sentrale. Para ba talagang lumago ang pananampalataya para mas marami maabot, ano ba talaga yung mas effective? Palakihin pa yung nandyan na? O mag-focus sa pagtatanim, yung pagpaparami ng bago? So ang pag-uusapan natin ngayon galing sa aklat na From Seed to Harvest, Building Churches That Last, Grow and Multiply. Ni Chris R. Villases ito. Ang mission natin dito parang himayin talaga. Bakit ba sinasabi ng author na yung multiplication, pagpaparami talaga, hindi lang yung addition or pagdagdag lang? Yun daw yung utos sa Biblia. At yun daw yung pinaka-epektibong paraan. Okay, simulan nating silipin ito. Ang pinaka-argumento daw ng libro, eto, yung sustainable church planting, yung tuloy-tuloy na pagtatanim ng simbahan. Yan daw yung pinaka-epektibong stratehiya na galing sa Biblia para magawa yung Great Commission. Yung bilin ni Jesus, di ba? At hindi lang daw ito yung alam mo yung paramihan lang ng tao sa loob ng isang building. Malusog, kaya nilang mamahala sa sarili nila, at saka importante to, culturally relevant sila. Naintindihan nila yung kultura. Kinukumpara nga niya ito doon sa mga gawa sa Acts, yung early church. Sabi doon, hindi raw sila nakafocus sa pagpapaganda ng building o kala mga bonggang programa. Ang sikreto daw ng paglago nila, yung walang tigil na pagtatanim ng mga bagong fellowship sa ibang lugar. Okay. So, yun yung model pala. Mas parang sa labas nakatingin. Paggalaw, pag-abot, kesa yung i-maintain lang kung anong meron. To, yun yung isang malaking point yung movement over maintenance. Parang ganon, sinasabi nung author na yung pagiging kampante lang, kahit okay naman, kahit komportable, baka hindi na yun yung misyon Baka pagtalikod na yun sa tawag. At ang ugat daw talaga nito dapat nasa panalangin, sa salita ng Diyos, tapos yung kakayahang i-connect yung message sa kultura. Mahalaga yun. At dito na nga siguro papasok yung sinasabi mong addition versus multiplication. Pwede mo bang i-elaborate pa yan konti para sa amin? Para mas klaro. Based sa libro, parang linear lang. Isang linya, nagdadagdag ka lang ng tao sa iisang community, sa iisang lugar. Halimbawa, isang church, lumalaki yung members year after year. Addition yun. Pero yung multiplication, iba. Exponential daw. Parang cell na nagdi-divide. Isa magiging 2, tapos 4, tapos 8. Isang simbaan nanganganak ng bago, tapos yung anak manganganak din. Gets mo? Ito daw yung kingdom dynamic. Hindi lang isang puno na tumatangkad, kundi isang puno na nagkakalat ng buto para maging gubat. Ganon. Wow! Ang linaw nung pagkakaiba, grabe. So, ano naman yung practical effect nito? Yung bunga, kumbaga, kapag multiplication yung nangyayari. Ayon sa source natin, kay Villases, ang resulta daw, mga simbahan na mas matatag, mas resilient, mas kayang tumayo ulit pag may pagsubok. Bakit kamo? Kasi lumilitaw yung mga local leaders. Yung mga tiga doon talaga, indigenous leaders. Sila yung mas nakakaintindi nung pulso, nung wika, nung mga kailangan talaga nung lugar nila. Mas natutugunan din yung mga specific na issues ng community. Hindi tulad pag sobrang laki, sentralisado, baka, alam mo yon, malayo na sa realidad ng iba. So ang nabubuo para mga buhay na organismo. Umaangkop, hindi yung parang static na institution lang. Oo nga, parang mas organic, mas malapit sa tao yung dating. May binanggit din ba siya kung paano ito sisimulan? Yung practical side, may framework ba? Meron. Naglatag siya ng parang mga haligi. Kasama dyan yung, syempre, panalangin, matibay na pundasyon daw yun. Tapos yung presence, kailangan andun ka talaga sa community, hindi lang dumadalaw. Tapos yung pag-proclaim ng gospel, pero in a way na, contextualized, maintindihan ng kultura doon, at sa paghanda, masusing paghanda. Importante rin daw yung klase ng discipleship, yung focus agad sa pagsunod, hindi lang sa information overload. Tapos pag-develop ng local eldership,
mga tagapag-una doon. At saka pati yung exit strategy ng mga nagtanim. Kailan sila aalis para makatayo na mag-isa yung bago. Wow, kumpleto nga. Mula simula hanggang sa pag-let go kumbaga. May term din doon na DNA ng isang reproducing church. Ano naman yun? Oo. Yung DNA, parang yung mga core characteristics. Yung mga katangian na kailangan nandun para natural na mag-multiply yung simbahan. Ano-ano yon? Una, dapat klaro yung gospel focus. Pangalawa, intentional yung discipleship. Yung sadya talaga na ang goal ay gumawa pa ng ibang disciple makers, hindi lang followers. Tapos, yung pag-e-empower sa local leaders, bigay tiwala, bigay kapangyarihan. Tapos, yung tunay na community, yung koinonia, parang pamilya talaga, malalim na samahan. At last, yung clear mission sa labas, yung martirya, pagsaksi, at diakonia, paglilingkod. Ang tanong nga na yun, di ba? Paano mahuhubog yung ganitong DNA sa isang community, lalo na kung nagsisimula pa lang? So, kung ibibase natin dito sa material ng shinari mo, itong pagtatanim at pagpaparami ng simbahan, hindi lang pala siya isang option lang, hindi lang strategy. Parang ito yung pinakaugat, pinakapundasyon ng misyon na galing sa Biblia. Ano kaya ang implikasyon nito para sa iyo, para sa ating mga nakikinig? Malaking challenge ito sa nakasanayan natin. Paano ba natin sinusukat yung success ng isang simbahan? Madalas, number of attendees, laki ng building, laki ng budget, di ba? Pero kung ito ngang multiplication, yung kakayahang magparami, magsimula ng bago, ang mas accurate na sukat ng health at faithfulness sa mission. Mapapaisip ka talaga. Kaya, siguro isang tanong para sa'yo na pag-isipan, kung ganito yung lente, paano nito pwedeng baguhin yung tingin mo sa sarili mong community, sa ministry mo? At may isip ka bang kahit isang maliit na hakbang lang na pwedeng simulan para umusbong yung ganitong klase ng pagpaparami, kahit sa munting paraan lang muna?